Kasalukuyan namang nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon pero maaring itaas pa ito sa ika-4 na alarma dahil na rin sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Kaugnay niyan, ilang pamilya na ang apektado at nanatili sa evacuation centers. May balitang pambansa si Rod Lagusad ng PTV. Rod. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas sa alert level 4 ang Kanlaon volcano. Kasunod na rin ang pagiging aktibo ng bulkan sa mga nakaraang araw kabilang na nitong bisperas at araw ng Pasko. Kapag alert level 4, we're looking at low-level magmatic eruption underway, then hazardous eruption imminent, which can progress to highly hazardous eruption within hours or days. Sa ganitong sitwasyon, maaaring palawakin pa ang danger zone hanggang 10 kilometro o higit pa. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 ang Kanlaon kung saan posible ang hazardous eruption sa mga susunod na linggo. Ayon sa PHIVOLCS, sa nakaraang 24 na oras ay nakapagtala ng 2 ash emission kung saan umabot sa 400 meters ang pinakamataas. Naitala din ang 20 volcanic earthquakes. Habang higit 6,000 tons per day naman ang naitalang sulfur dioxide kahapon, mas mataas ito kumpara noong December 24. Paliwanag ni Bacolcol, may 3 senaryo silang tinitingnan. Mabagal ang pag-angat ng magma at aagos lang sa bunganga ng bulkan na mas matagal mangyari pero mas kaunti ang pinsala. Pangalawa, ang mabilis na pag-akyat ng magma. Dito ay posible ang pagkakaroon ng explosive eruption kung saan maaring magkaroon ng pyroclastic density current na mas mapanganib. Pangatlo, tumigil ang aktibidad nito at posibleng ibaba na ang alert level. Normally, ang observation natin dito, dapat consistent na pagbaba would be at least 1 month. Yun yung tinitingnan natin. So, again, kapag nagpa-fluctuating ang mga parameters natin, hindi natin pwedeng maibaba pa. We have to assess this on a day-to-day basis and check yung lahat ng parameters. Kasi hindi lang pwedeng dumadami yung earthquakes natin and then yung sulfur dioxide bumababa. Kaugnay nito sa datos ng Office of the Civil Defense as of December 26, halos 12,000 na mga pamilya na ang apektado sa pag-aalboroto ng bulkan. Mula dito, higit 4,000 mga pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado. Habang una nang nakapag-preposition ng pondo ang DSWD, kabilang ng 31.96 million pesos na Quick Response Fund mula sa DSWD Central Office. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa.